Agad na ilalagay sa lockdown ang paliparan. Huwag hayaang may sinuman na maunang makarating kaysa sa akin. Iutos mo na, i-block ang trapiko. Gusto kong ako ang unang makarating sa paliparan. Sino mang tao na maunang dumating sa paliparan kaysa sa akin, wala nang patawarin, papatayin agad. Ako si Jiang Wansing, bumalik na ako. Malubod naming inaasahan ang pagbabalik mo, Miss. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, bakit kayo nandito? Di ba sinabi ko na gusto ko munang dumaan sa reunion ng mga kaklase? Alam naming pupunta ka sa reunion ng mga kaklase. Inihanda ni pangalawang kuya ang iba't ibang uri ng alahas. Puro pambansang yaman na antek. Pumili ka lang ng gusto mo. Ako namang pangatlong kuya mo. Nag-prepare ng daan-daang designer high-end na damit. Sigurado akong magugulat at mangingibabaw ka doon. Anong kakornihan naman tong cart na to? Palitan mo yan. Ano ang gusto mo, Rolls-Royce o Ferrari? Hindi na kailangan. Sabi ng class president, dapat lahat magsusuot ng uniforme. Ito pala ang mga regalo na inihanda ko para sa kanila. Yung naghabol-habol sa'yo na mukhang broke, nasaan na siya? 4 na taon kayong magkalayo, ni hindi man lang siya dumalaw. Baka naman nagbago na ng isip yun. Hindi ganyan. Si Huai An, sobrang sipag niyang magtrabaho. Tapos, hindi siya basta-bastang mahirap na lalaki lang. Ngayon, siya na ang boss ng isang company na listed sa stock market. Hindi ba ikaw rin ang patago na tumutulong sa kanya? Ay nako, mga mahal kong kuya. Alam kong sobrang busy nyo. Magpahinga na kayo ng maaga. Tapos na reunion ko, uuwi rin agad ako. Ay nako. Babay na. Huwag niyong ibubuking ang tunay kong pagkakakilanlan. Mag-assign kayo ng taong magbabantay kay Miss. Huwag niyong hayaang may mambuli sa kanya. Opo. Inutusan talaga ni Guzong na dapat alagaan ng maayos si Miss Jiang. Dapat alerto tayo. Sobrang bait talaga ni Guzong kay Miss Jiang. Nakakainggit sobra. Guzong at Miss Jiang talaga. Mukhang pinaghanda talaga ni Huai An ang sumalubong sa akin. Nandito na si Miss Jiang. Bilis, salubungin natin siya. Hindi naman kailangang mag-abala pa kayo. Ako. Magandang araw, Miss Jiang. Ano? Siya si Miss Jiang. Bakit ka ba sumisigaw ng ganyan? Tindera ka lang naman. Sino ka ba? Anong kaugnayan mo kay Miss? Kung si Huai An ang nagpakuha kay Miss Jiang, ako tong Miss Jiang na iyon. Ako si Jiang Wansing. Ikaw pala ang high school, classmate ni Wayan. Napupunta dito para sa reunion ng classmates niya. Sino ka ba? Ako si Miss Jiang. Pinapunta ako dito ng tao ni Wayan para sunduin. Ako ang Miss Jiang, na kailanman ay hindi mo aabutan. Oh, classmates pala kayo nung high school. Kaklase, pakitabi na lang ng tricycle mo. Dito sa harap ng 7-star hotel namin, hindi basta-basta nakakapag-park ng kung anong sasakyan.
At hindi rin porket Jayang ang apelyido mo. Pwede ka nang maging Miss Jayang na nasa tabi ni Guzong. Tingnan na lang natin kung sino nga ba ang tunay na Miss Jayang. Hello, mga kaklase. Talaga bang nagsuot siya ng uniforme? Grabe, ang corny niya. Mapapatawa talaga ako ng sobra. Joke ko lang naman yun. Di ko akalaing tututuhanin mo. Kahit magkakaklase tayo, Jiang Wanxing, hindi ka naman magagalit dahil dito sa maliit na bagay, di ba? Hindi Hindi ako nagagalit sa mga taong hindi mahalaga. Ikaw. Alam ko, ang pinapahalagahan mo talaga ay si Gu Wayan. Sayang nga lang, hindi alam ng iba na ang girlfriend ni Gu Wayan ay ang anak ng Jiang Group. Bukod doon, narinig ko, pupunta rin ngayon yung anak na yun. Alam ko. Paanong alam mo? Mali, alam mo, pero nakakangiti ka pa rin. Yung anak ng Jiang Group, yun ba yung sinasabi nilang, ng Jiang? Ibig sabihin na wala, na si Jiang Wanxing. Tama lang naman. Hindi naman siya bagay, ikumpara sa anak ng pamilya Jiang. Pasensya na, late ako. Hui An, sabihin mo na sa kanila kung sino ang girlfriend mo. Ako. Ang girlfriend ko ay ang anak ng Jiang Group. Jen Yueyan. Jen Yueyan. Sino? Ako to. Hello, mga kaklase. Pwede niyo akong tawagin na Miss Jiang. Paano hindi ko alam na may gandang anak pa pala ang pamilya Jayang? Nakakatawa, ikaw ba, may karapatang malaman ang mga sikreto ng pamilya Jiang? Jiang Wanxing. Bakit ba hindi mo makita-mita ang tunay mong pagkatao? Basta ka nalang magsalita ng walang pakundangan. Akmo ikaw ang nakakaalam ng lahat. Pero totoo, mababaw lang naman ang alam mo. Basta na lang. Walang pakundangan. Noong nagsisimula ka pa lang sa negosyo, halos maloko ka na ng mga kalaban mo. Ako ang nakapansin ng butas, para hindi ka maloko, kung wala ang mga walang pakundangan kong salita. Umabot ka kaya sa kung anong meron ka ngayon? Naging matatag ang kumpanya ko. Dahil sa sarili kong kakayahan. Wala kang kinalaman doon kahit kunti. Jiang, kaklase. Pakiusap, layuan mo na si Wayan. Totoo ang pagmamahalan namin. Ikaw, peke ka lang. Bakit may karapatan kang makipag-usap sa akin? Tama na. Mas lalo mo lang akong nandidirian sa'yo. Magkano ang gusto mo para matapos na't maghiwalay tayo ng maayos? Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Akala mo ba iniintindi ko? Yang pera na yan, Kung kulang pa, ano pa ba ang gusto mo? Sisikapin kong ibigay ang gusto mo. pasayahin ako. Guhwayan. Lahat ng meron ka ngayon, ako ang nagbigay niyan sa'yo. Ano bang karapatan mo para magsalita ka ng ganyan? Eh di siguro naman may karapatan ako, di ba? Dalhin nyo dito. Ano yan? Ano to? Ang ganda ng alahas. Grabe, talagang karapat dapat ka maging tagapagmana ng pamilya Jiang. Ang galante naman. Yueyan, sobrang bait mo talaga. Wala lang, gusto ko lang talaga makasama ka. Parang pamilyar yan sa akin. Bakit parang kahawig ng mga nahawalang alahas ko? Iyan, ibinigay sa akin ng kuya ko. Mga alahas talaga yan. Bawat isa niyan, mahalaga at bihira. Tingnan mo, kung may gusto ka, pili ka lang. Nandyan pa rin ang mga gasgas. Sa totoo lang, akin talaga ang mga to. Sinasabi mong sayo ang mga yan.
Alam mo ba, ang pangalan ng bawat isa? Bakit pati pangalan tinatanong pa? Ay, bahala na. Basta kahit anong sagot na lang. Siguradong walang may alam dito. Ito, Pulse Aries na gawa sa agata ito. Binili ko yan gamit ang sariling baon. Itong isa naman, Corona ng Fefew ang tawag dyan. Galing kay kuya, regalo niya sa akin sa birthday ko. Mali yan. Hindi yan, pulseras na agata. Yan ay pulseras na Haitian na jade. Binili ni Jiang Wenjun to sa auction sa Shenghua. At ito, hindi rin yan corona ng Fafu, kundi Imperial Crown. Jiang Yue yan. Mismo pangalan nila, mali pa ang tawag mo. Sigurado ka bang, sa'yo talaga ang mga ito? Paano niya nalaman? Sobrang detalyado pa. Sobrang detalyado pa. Baka nga, hindi talaga kay Miss Jiang ang mga ta. Imposible. Isang nagtitinda lang siya sa tabi-tabi. Paano niya malalaman ang mga ganito? Siguro hinulaan lang niya. Pero, nag-research talaga ako online. Tama sinabi ni Jiang Wanxing. E di mali nga lang ako ng tanda. Sa dami ba naman ng alahas ko? Normal lang na minsan. Magkamali ako. Oo nga, Miss Jiang naman yan eh. Tagapagmana ng pamilya Jiang. Ang dami niyang alahas. Normal lang na di niya lahat matandaan. Jiang classmate. Alam kong iniwan ka ni Wai yan. Masakit talaga. Pero wag mo namang, gawing chismis ko to. Kung ako nga ba namamaligtas, alam mo yan sa puso mo. Syempre alam ko. Hindi naman akin ang mga yan. Sayong sayo ba? Akin talaga mga yan. Jiang Wanxing, baka nasisiraan ka na ng bait. Una, sabi mong successful si Go Boss dahil sa'yo. Ngayon sinasabi mo naman si Miss Jiang, nagnakaw ng gamit mo. Ngayon lang ako nakakakita ng babaeng sobrang kapal ang mukha. Hindi ako nagsisinungaling. Sa totoo lang, ako talaga ang Jiang Shai. Tama na, tama na. Hindi ka pa ba nakakahiya? Sa ganyan mong asal, lalo lang akong nandidiri sa'yo. Kung sinasabi mo, sa'yo talaga ang lahat ng yan. May ebidensya ka ba? Oo nga, sabihin mo lang ang pangalan, madali lang yan. Kung may napatunayan ka, pakita mo din dapat, ganyang karaming alahas at jewelry. May ebidensya ka ba? May mas mamahaling, alahas at jewelry ka. Sino nagsabing wala ako? Lahat ng ito, dapat para sa inyong regalo ko talaga. Ito, Hermes Limited Edition. Nabagyan, mahigit 1 milyon yan. Tapos ito naman, Chalmet Paris na custom-made, na kwintas. Yay lang na nakagastos ng milyon-milyon ang pwedeng magpagawa niyan. Tanda ko sinabi mo dati, lahat ng gamit mo, galing lang sa mga ukay-ukay at wala namang halaga. Sinabi ko lang yon para di masaktan ang pride mo. Nagkunwari lang ako sa harap mo. Pero kitang-kita namang galing, lang talaga to sa bangkita, ni yung mga kasambahay namin, di gumagamit ng ganyan. Mga resibo to ng bilin, pati ilan sa mga assets ko. Sa friend circle ko, 10, siyam dyan. Ganito ang pinupost. Ina-edit sarili. Nagpapakuha ng litrato kasama mamahaling kotse at malaking bahay. Kunwari mayaman at mataray. Baka sa sobrang panloloko, naniwala na rin siya sa kasinungalingan niya. Pwede bang linawin niyo muna? Hindi naman talaga siya ang tunay na anak ng pamilya Jiang. Ako yon. Ano nang sabi mo? Ang sabi ko, ako ang tunay na anak ng Jiang Group. Ikaw daw. Tricycle driver pero ikaw daw ang anak ng may-ari ng Jiang. Nakakatawa ka. Loko ka na siguro. Baka may sira na talaga ulo niya. Huwa iyan, ay pack up mo na lang kaya siya sa mental hospital. Ikaw na peking mayaman pa, gusto mo pa akong ipasok sa mental hospital. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Naglalakas loob ka talagang manakit sa harap ko. Sinaktan mo ako. Guhwayan, 4 na taon kong binigay lahat para sa'yo. May puso ka pa ba? Binigyan kita ng pagkakataon, ikaw lang talaga ang ayaw magbago. Huwa iyan. Ipag-apologize mo siya sa akin. Narinig mo yon? Mag-sorry ka na. Ako ang magsusorry sa kanya?
Walang balak. Kuya, puntahan niyo na ako. Ikaw ang kuya ni Jiang Wanxing, di ba? Ngayon, ako na baalang magturo ng leksyon sa kapatid mo. Ganito ang mangyayari sa sino mang sumubok sa akin. Ano, di ka paluluhod at humingi ng tawad kay Miss Jiang. Ngayong araw, lahat ng nandito. Walang makakaligtas. Tigas pa rin ang ulo. Lumuhad. Lumuhad ka. Tama na. Tama na. Miss, okay ka lang ba? Bakit ka nandito? Nasaan ang mga kuya? Nasa eroplano pa ang mga kuya, hindi sila aabot agad. Ito ba ang mga kuya na tinawag mo? Jiang Wanxing. So matagal ka na palang, may kalandian dito sa lalaking to. Nagkukunwari ka pang parang ikaw yung niloko. Wala kang modo, bawal mong insultuhan si Miss. Tigilan mo na ang pag-arte. Ano bang Miss si Jiang Wanxing? Isa lang siyang mahirap na nagtitinda sa kalsada. Ang tanga-tanga mo. Miss, anong gusto mong parusa para sa kanila? Gusto kong mag-sorry sila sa akin. Mag-sorry sa'yo. Ano bang karapatan mong mag-demand niyan? Sandali lang. May sayad ka ba? Jiang Wanxing, tapos na tayo. Layuan mo na ako. Huwag mo na akong guluhin, pwede ba? Kapag nakikita kita, parang gusto kong sumuka. Gu Huaian. Ako ang may kasalanan, hindi ko nakita ang totoo. Dapat mong tandaan. Ikaw ang iniwan, hindi ako. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tumawag ka. Sabihin mo sa mga tao ng Giant Group, pumunta sila dito para iligtas ka. Paano ko naman tatawagin ang mga tao dito? Miss Jiang, bilisan mong tawagin sila. Iligtas mo tayo. Hello, Tae. Inaapi ako. Dalian mong pumunta dito at iligtas ako. Ano, huwag kang matakot, paparating na si Papa. Yung mga nang-aapi sa'yo, papabayaran ko sa kanila. Jiang Wanxing, malapit na ang katapusan mo. Ano ba talaga ang nangyari kay Jiang Yueyan? Dati siyang Zhang. Hindi Jiang Ang. Apelyido niya, yung babaeng namatay. 10 taon na ang nakalipas para iligtas si kuya, yun ang nanay niya. Naawa si Sir sa kanya, kaya inampon siya bilang anak. Bakit kaya ako? Hindi ko man lang narinig to dati. Siyempre, palihim siyang nagpalit ng apelyido. Hindi kasi gusto ni Sir ang ugali niya, kaya pinalis siya at pinadala sa ibang probinsya. Pagkatapos noon, talagang limot na siya, kaya hindi ko na ulit binanggit. Kaya pala ganun. 3 piraso lang sa buong mundo ang kotse na yan. Meron pa si Miss Jiang. Sigurado ako, anak mayaman siya ng Jiang Group. Miss, di ba yun sasakyan? Dumating na ang mga tauhan ni Jiang Yueyan. Mukhang magiging exciting na. Sino kaya ang may lakas ng loob? Nagalitin ako? Ako si... Ako si... Jiang, Miss Jiang. Tama, siya nga yun. Inaapi niya ang anak ninyo. Miss, dapat mong iganti ang anak nyo. Manager Zhang, sabihin mo nga sa kanila. Kung anong kapalit ng magpasok sa pamilya Jiang. Ganun ba? Gusto ko ring malaman kung ano ang mangyayari.
Kung madamay mo ang pamilya Jiang, syempre buhay pa rin, ano pa? Yung 3 kong kuya, sobrang mahal ako niyan. Isang salita lang galing sakin, mawawala ka, agad dito sa mundo. Grabe ka naman. Kaya mo bang ipatawag ang 3 anak ng Jiang? Abala ang mga kuya ko, wala sila dito sa bansa. Ganun ba? Pero kaya ko naman. Sige na nga, nagyayabang ka lang. Pag napatawag mo talaga, yung 3 anak ng Jiang, luluhod ako at magmamakaawa sa'yo. Ayos. Wala ka talagang pag-asa. Gusto ko ring makita, paano mo mapapapunta ang mga tao dito? May 1 minuto pa. Hindi lang 1 minuto, bibigyan pa kita ng 1 oras. 3, 2, 1. Tingnan nga natin kung sino ang may lakas ng loob. Nagalawin ng tao ng Jiang. Patay na ako, tiyak na. Mabubuking ako nito, dumating nga talaga. Yung 3 anak ng Jiang. Baka nga, totoo talagang si Jiang Wanxing, ang tunay na anak ng Jiang. Hindi ako naniniwala. Jiang Yuyen. Paano ka naman naparito? Ako, pumunta lang ako para bisitahin ang boyfriend ko. Wanxing, okay ka lang ba? Jiang Da Xiaoyi, anong relasyon niyo ni Jiang Wanxing? May pakialam ka ba sa buhay ko? Sampilan mo, sampilan mo. Sampalin mo. Sinabi ni Jiang Wanxing na siya raw ang anak ng Jiang. Totoo ba yon? Kung ano-anong bagay lumalapit at nagtatanong sa akin. Dalhin silang lahat. Turuan ng maayos. Dalhin. Yueyan, iligtas mo ako, Yueyan. Mga kuya, si Yuyen, kakatanggap lang namin ng tawag mula kay Assistant Wang, Wanxing. May problema ba? Hindi siya ang anak ng Jiang. Mukhang nagkamali tayo. Hindi Wanxing ang pangalan ng panganay nilang anak. Nasa abroad pa yon at di pa bumabalik. Siya, pinaghihinalaan ko, nagpanggap na anak ng pamilya Jiang. Kuya, Naiintindihan ko. Wanxing, umalis ka na muna. Kami na bahala dito. Jiang Yuyen. Dahil sa utang na loob ko sa nanay mo, na minsan niya akong iniligtas, pinalampas na kita ngayon. Pero kapag inulit mo pa, huwag mo akong sisisihin. Opo, kuya. Huwag mo akong tawaging kuya. Hindi ka karapat-dapat. Bunso, hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo isiniwalat ang tunay na pagkatao ng impostor ang iyon sa harap ng lahat. Mga tao na ring mayabang si Jiang Yueyan. Siguradong may mga kasabwat pa iyan. Hahanapin ko lahat ng masasamang tao at tatanggalin sila isa-isa. ituloy mo lang, kami ang laging sumusuporta sa'yo. Kuya, salamat, buti na lang nandyan kayo. Yuyan, tigilan mo na. Kung itutuloy mo pa, malalantad ka lang. Hindi pwede. Gusto kong maging si Miss Jiang. Ayokong manatiling, anak lang ng isang driver. Sinong maglalakas loob na pumihil sa akin, tatanggalin ko siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano nagawa ni Jiang Wanxing na tawagin ang kuya mo? Ano bang relasyon nila? Talaga? Bakit hindi mo ako tinulungan? Kanina magsalita. Ngayon ko lang din nalaman, na ampon pala si Jiang Wanxing ng pamilya Jiang. Malaki ang utang na loob ng nanay niya, kay kuya, kaya napilitan si kuya, na pumunta. Ampon lang, pero ang yabang na. Bakit hindi niyo siya kilala? Nasa pangalan lang ang pagiging ampon niya. Hindi siya mahal ng daddy, ayaw lang ng mga kuya ko na masaktan ako, kaya hindi nila sinabi sa akin. Palayasin niyo na siya. Kung hindi niya kilala ang tunay niyang pagkatao, bahala siya. Pero naglalakas pa ng loob na magpasalamat at sumingil ng utang na loob. Hindi makontento, ingrata, parang puting uwak. Tumahimik ka. Anong problema mo? Bakit galit na galit ka? Alam mo ba kung bakit binigyan ka ng kuya mo ng suntok kanina? Bakit?
Dahil pakiramdam nila, hindi ka bagay sa akin. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Puro ka pangako. Bukas sa auction. Kung makuha mo yung lote, sa South City na nagustuhan ni kuya, ipamigay mo sa kanya. Baka sakaling, magustuhan ka ng mga kuya ko. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat, makukuha ko ang lupang yon. Saan mang lugar, nakakasalubong ko pa rin kayo. Ang malas naman. Jiang Wanxing, tigilan mo na ang pag-arte. Alam kong, sinundan mo ako papunta rito. Nakakatawa ka. Bakit naman susundan kita? Hay naku, dahil mahal mo pa rin ako. Nagpaganda ka pa, para lang di umano magkasalubong tayo. Pero ang mahal ko lang, si Yuyan yun lang. Kaya tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung may sakit ka, magpa-check up ka sa ospital. Huwag kang magwala dito. HMPH. Hindi mo naman siguro balak, sumali sa auction, di ba? Lalo na gamit ang pera na bigay ng kabit mo. Yung maruruming tao talaga, lahat ng bagay para sa kanila madumi. Ikaw lang din yun, na palaging tinitingnan lahat ng tao na may kabit. Ikaw. Kung hindi aasa sa iba, magagawa mo ba mag-isa? Nakalimutan ko, ampun ka lang pala ng pamilya Jiang, kaya mo lang naman magpakakutang na loob. Pero siguro, maraming pera rin siguro ang nakuha mo dyan sa pamilya Jiang, no? Sinabi ba niya sa'yo, na ampun ako ng pamilya Jiang? Hindi ba totoo naman? Bilib ako. Seryosong bilib ako. Tama, yung ampun ng pamilya Jiang, makasarili sa akin. Puro utang na loob pero, panay hathot din. Madaya at uso daw, di ba? Tama ba, Jiang Yuyan? Alam na pala niya na ako talaga ang ampon. Sino naman nagsabi sa kanya? Sino nga ba talaga? Halika rito. Sino ka ba talaga? Gusto mong malaman, di ba? Ikaw na lang mag-imbestiga. Gusto kong makita yung itsura mo. Pag nalaman mo na sa sariling paglilikom, kung sino talaga ako, siguradong magugulat ka. Kahit ano ka pa. Huwag mo akong harangin. Kung hindi, ikaw rin ang kawawa. Ay, takot na takot naman ako. Kung matapang ka, sige, ikaw na mismo ang sumira sa akin. Hintayin ko. Kita tayo mamaya. Hello, Songge. Tulungan mo nga ako sa isang bagay. Miss. Walang limit yung card na to. Kahit bilhin mo lahat ng gamit dito sa auction ngayon. Ayos lang. Gusto ko lang yung load sa South City. Pula ko, pareho lang din ang habol nila gaya ko. Narinig ko, yung mga nakaupo raw sa pinakaunang hanay ng Christie's auction, puro bigating tao ang nandyan. Yuyan, ikaw ba sa estado mo, di ka rin makaupo sa unahan? Mas gusto ko low profile. Ayoko na talaga maging sentro ng pansin. Jiang Wanxing. Sinasabihan kita, gumising ka na, hindi pwedeng kahit sino lang ang umupo dito. Kung talagang kaya mo, paalisin mo ako dito. Wala nang paligoy-ligoy, mamaya malalaglag sa kahihiyan, hindi naman tayo Yung South City na lot, bukod sa atin, may iba pa bang bidder? Meron. Pero kinausap ko na sila, nung nalaman nilang, para sa kuya ko. Sila na mismo ang umatras. Buti na lang nandito ka. Sunod, yung load sa South City. Starting bid, 3 bilyon. 3 bilyon at 50 milyon. 3 bilyon at 50 milyon, una. 3 bilyon at 50 milyon, ikalawa. 5 bilyon. Jiang Wanxing, sira ka na ba? Talagang kontra ka sa amin. Ano?
Nakakatawa. Auction naman to. Kung sino mas malaki ang lagay, siya ang panalo. Kung kaya nyo, tuloy nyo lang lagay nyo. Lanan. 5 bilyon at 50 milyon. 5 bilyon at 50 milyon una. 5 bilyon at 50 milyon ikalawa. 6 na bilyon. Jiang Wanxing. Andito. Ganyan ba karami pera mo? Lagayin mo pa ng lagayin. Pag di mo kayang bayaran, yari ka. Kung wala man ako iba, may pera talaga ako. 6 na bilyon at 50 milyon. 7 bilyon. Di ako naniniwala na kaya mo talaga maglabas ng 7 bilyon. Sinungaling lang siya, di naman kaya magbayad ng ganyang kabigat na halaga. Pakiusap sa staff, paalisin na lang siya dito. Sinong nagsabing di ko kaya magbayad? Oh, ito. Ikaw. Kung tunay kang miss ng pamilya Jiang, bakit ni isang lot, wala kang mabili? Ikaw. Yuan, pwede bang pautangin mo muna ako ng ilang bilyon? Babayaran ko talaga kapag nagkaroon ako. Saan ko naman kukunin yung bilyon na yan? Pag nalaman ng mga kuya mo na hiniram mo pera sa akin para lang mabili yung lote na to, ano kaya isipin nila sa'yo? Ano bang dapat kong gawin? Pwedeng simulan ulit ang auction. 7 bilyon una. 7 bilyon ikalawa. 8 bilyon. Late, mas mabuting wag mo nang kalabanin si kuya. Hindi mo rin masukat ang kakayanan ni kuya. Helper ni Jiang Yuan. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko naman siya kilala. Ang defensive mo may tinatago ka, no? 10 bilyon. Sige, 10 bilyon para sa'yo. Gusto ko makita mismo kung magbabayad ka. Ganito ba talaga ang business war ng mayayaman? Simple pero sobrang laki ng puhunan. 10 bilyon para sa load. Hindi ko talaga mapaniwalaan na bibigyan ka ng karelasyon mo ng ganyang kalaking pera. Nagpapanggap lang siya. Pinalalakas lang ang presyuhan. Niloloko lang tayo. Miss, hindi pwede ang card nyo. Imposible yan. Tinutulig sa nyo ba ang Christie's auction house namin? Not. Ayan oh, hindi talaga pwede. Jiang Wanxing, wala ka na talagang kahihiyan. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang magbayad. Nagpa-impress ka lang, pero di rin naman kayang panindigan. Di mo kayang magbayad, lumabas ka na lang. Maghihintay ka pa ba dito ng saa? Subukan mong hawakan ako kahit saglit. Miss, paumanhin, labas na po tayo. Hindi pwedeng hindi. Gumana ang card ko. Ilapit niyo nga sa akin yung card reader niyo. Ako mismo magpapasok ng card. Bakit? Natatakot kayo? Hindi ko alam kung narinig niya na to. Sa harap ng tunay na lakas, kahit anong sabuatan o daya, walang kwenta. Hindi natuloy ang bayad. Naku, Napahiya na naman ako. Asa na ang galing mo, Jiang Wanxing? sira itong card reader. Tama na. Huwag ka nang maghanap ng palusot. Wala ka namang pambayad ng ganitong kalaking halaga. Miss, kayo po, pakilabas na lang po kayo. Hindi ka pa ba alis diyan? Yung lupa sa timog ng syudad, akin na yon. Ganito ba ang paraan mo? Anong ibig mong sabihin? Binayaran mo yung staff. Para hindi ako makabayad? Ano, natatakot ka? Nakakatawa, ako? Matatakot sa'yo, hindi mo ba alam kung gaano kalakas si Seongjae? CJ, subukan mo nga si Seongjae. Anong meron? Kamusta ang lakas ni Seongjae? Natatakot ka? Kayo naman, anong sa inyo?
May nangahas ba na sumubok? Sige, kiray mo, ikaw mag-swipe. Bigo ang bayad. Miss, sira ang card reader natin. Palitan ko muna ng bago. Hindi na kailangan. Nag-message na ako sa bangko. Papadala sila ng 10 bilyong cash dito. 10 bilyong cash. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 10 bilyong cash? Isang malaking kumpanya nga, baka di kaya maglabas ng gano'n ng cash. 3 minuto lang at nandito na. Kung kaya kong maglabas o hindi, hintayin niyo na lang para malaman. Tapos na ang 3 minuto, nasaan na ang pera mo? Alam ko naman na di niya kaya maglabas niyan. Palayasin niyo na siya agad. Miss, tataasan ko pa ang alok. Kung sa huli di mo maibigay, huwag mong sisihin ang kumpanya kung makulong ka. 10 bilyon, unang beses. 10 bilyon, pangalawang beses. 10 bilyon, pangatlong beses. Kumusta? Kung di pa kayo naniniwala, maupo tayo at dahan-dahang pag-usapan. Saan ka nakakuha ng gano'n ng pera? Bakit ko kailangan sabihin sa'yo? Malinis ba yung pera mo? Baka naman illegal yan. Bahala kayo kung ano isipin nyo. Ngayon, lubos ko nang naintindihan ang isang bagay. Ano? Huwag kang pumasok sa patibong ng pagpapatunay sa sarili. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat magpatunay. Sinasabi mong illegal. Ang pera ko, may ebidensya ka ba? Imbestigahan mo na lang, malalaman mo. Anong karapatan mong mag-imbestiga? Kung gusto mong gamitin ang paraang yan para makuha ang atensyon ko, sasabihin ko sa'yo, malayo ka sa katotohanan. Saan mo ba kinukuha yung kumpiyansa mo? Kahit magluhod ka at magmakaawa para patawarin kita, ni hindi kita papansinin. Basura ka. Ano ba talagang pagkatao ni Jiang Wanxing? Naimbestigahan mo na ba? Ayon sa records, pamangkin siya ni Shen Daxiao sa malayong kamag-anak. Buti na lang, malayong pinsan lang. Si Da Xiaoji. Huwag kang mag-alala. Simula nung nag-divorce si Zheng Dong at si Zhang Furen, sumama si Da Xiaoji kay Zhang Furen sa abroad. At si Zhang Furen, galit na galit kay Zheng Dong. Pati apelyido ng Da Xiaoji, binago niya at ginamit ang sariling apelyido, Su. Kung babalik si Da Xiaoji, imposibleng walang kahit anong balita. Tanggalin na si Jiang Wanxing. Gawin mo ng maayos. CJ, Okay, alam ko na. Sabi ni Jiang Yueyan, magpapahanap siya ng tao para tanggalin ako. Naghahanap lang ng sarili niyang kapahamakan yan. Ang tapang niya. Tatawagan ko agad mga tao para siya ang ipatanggal. Ang tagal ko nang di gumalaw mismo. Teka. Ginoo tayo dito. Huwag masyadong bayolente at madugo, ha? Bunso, anong plano mo? Paano mo gaganti sa kalaban? Sirain natin ang pinaka-importante sa kanya. Si Jiang Yueyan, sobrang mahilig sa kaartehan at yabang. Ipahiya natin siya, sa harap ng lahat, yan ang pinakamasakit sa kanya. Kuya, ipasulat mo na. Ang balita na si Miss Jiang ay sasali sa violin competition. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya ngayon. Yueyan, bakit biglang tumanggi ang pamilya Jiang na makipag-cooperate sa atin? Ayaw ng kuya ko na makasama kita. Test lang nila yan para takutin ako. Ano ba talaga dapat kong gawin para matuwa sila? Eddie. Magpakasal na lang tayo agad. Magpakasal. Oo, magpakasal. Pagkatapos ng kasal, magkaanak na tayo, para naman may kasiguraduhan ng future ko. Pagkatapos magkaanak, siguradong tatanggapin na ako ng pamilya Jiang. CJ, wag nang patagalin pa, punta na tayo ngayon para magpakasal.
Ayan, ngitian mo na. Cheers! Cheers! Maligayang bagong kasal. Congratulations. Salamat. Ang Daxioji ng Jiangxi Grupo, sasali na sa International Violin Competition. International Violin Competition. Yueyan, sasali ka ba sa violin competition? Bakit di mo sinabi sa akin? Gusto ko lang sanang sorpresahin ka. Di ko inasahan na ang bilis ng balita. Ni minsan di ko pa nakita ang tumutugtog ka ng violin. Pwede ba akong manood? Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, kapag nanonood ka, kinakabahan at nahihiya ako. Pwede ko namang tugtugan ka ng pribado. Gawin mo na lang, isang beses lang para sa akin. Si Jiang Wanxing, di ba lagi niyang sinasabi na siya daw ang tunay na Miss Jiang? Kita natin, kung manggahas ba siyang sumali ngayon. Kung hindi siya sumali, sigurado siyang mapapahiya. Tumahimik ka. Opo. May mali ba akong sinabi? Salamat Miss Jiang, ang bait mo talaga. Salamat saan? Nagpadala ka ng invitation sa amin, pati mga kaklase ko, pwede kaming magsama-sama para suportahan ka sa competition. Huwag mo na akong pasalamatan. Lalabas lang ako sandali sa banyo. Hoy! Di ba nasa abroad si Da Xiaoji? Bakit biglang bumalik? At sumali sa competition? Pakiramdam ko, may masamang mangyayari. Sundin mo lang si Jiang Wanxing. Huwag na huwag mo siyang hayaang lumapit sa mismong competition. Miss, lalo siyang lumalapit sa'yo. Alaynan. Matagal na kitang hinintay. Tagumpay. Siguraduhin mong pupunta ka bukas, ha? Di ko inasahan na ang venue ng prelims. Ang gara pala, sa isang mansion pa ginawa. Jiang Wanxing. Ba't ka nandito? Nagpunta ako para sumali sa paligsahan. Pinapanood si Miss Jiang habang nagkokompetisyon. Sumali rin ako kasi nandito siya. Alam mo ba, ilang pirasong kwerdas meron ang biolin. Baka mapahiya ka mamaya. Dapat yung sinasabi mo, kay Jiang Yueyan mo sinabi. Sa oras na ganito, hindi pa siya dumarating. Baka natatakot siyang pumunta, ano? Si Miss Jiang ay naging kampyon ng international violin competition noon. Ang simpleng preliminary round ay madaling-madali lang sa kanya. Hindi yan kaya ng isang tulad mong walang silbi. Sigurado akong na-traffic lang si Ate Yuyen. Tatawag ako sa kanya ngayon. Anak, huwag ka nang pumunta. Paano kung magkasalubong kayo ng Big Boss? Anong gagawin mo? Kailangan kong pumunta. Nandyan na si Naguwayan at ang mga kaklase natin. Kung hindi ako pupunta, tapos na ang lahat. Pero mas delikado kung pupunta ka. Nalalaman ko na si Miss Jiang ay dumiretso na sa finals. Hindi siya lilito sa preliminary ngayon. Habang ako, maghahanap ako ng paraan para si Miss Jiang ay magkaroon ng maliit na aberya at hindi makasali sa finals. Ayos lang yan. Papa, tulungan mo naman ako. Sinasamo ko sa'yo. Ito ang nakuha ko sa kwarto ni Miss Jiang. Kunin mo na. Salamat, Papa. Dahil dito, maloloko ko ang lahat. Ate Yuyen, buti nakarating ka rin. Sabi pa ni Jiang Wanxing, wala kang lakas ng loob mag-compete. Na-traffic lang. Sabi nga namin, si Ate Yuyen, siguradong na-traffic lang. Imposible yang di darating. Oy, Jiang Yueyan.
Jiang Wanxing. Nagulat ba kayo na andito ako? Nagulat din? Ano ba talaga gusto mong mangyari? Siyempre, andito ako para lumaban. Narinig ko noon na si Miss Jiang ay nag-champion sa International Violin Competition. Matagal na kitang hinahangaan. Kaya sinadya kong pumunta para makita ang galing mo. Marunong ka ba mag-violin? May ilang taon din akong nag-aral. Medyo magaling na. Kainis. Marunong din pala siyang mag-violin. Baka mabuking ako dito. Lumapit ka nga dito. Miss Jiang, ano nang pakay mo? Kung aalis ka dito ngayon, ibibigay ko sa'yo si Wyan. Akala mo ba apektado pa ako sa kanya? Hindi ba? Sumunod-sunod ka pa dito. Hindi ba gusto mo lang na si Wyan, maibalik ang nararamdaman niya sa'yo? Pumunta ako dito para makita na mabuking ang mga kasinungalingan mo at umiyak ka ng todo sa harap ng lahat. Jiang Yueyan. Dapat ikaw ang mag-champion, ha? Anak, Sigurado ka bang gagamitin mo ang pyesa ni Miss Jiang? kung di ko gagamitin ang piyesang ito, paano ko ipapahiwatig sa judges na ako si Miss Jiang? Kung hindi ganito, imposibleng mag-number 1 ako sa galing ko. Pero ang piyesang ito, ang kasikatan ni Miss Jiang, sobrang hirap nito. Ayos lang yan. Kahit magkamali ako, wala naman naangal dito. Next na contestant, Jiang Yuyen. Hindi ko akalain, sinundan mo ko hanggang dito sa competition. Baka, masyado kang assuming. Sinusundan ka. Hindi ba't sumali ka sa competition dahil sa akin? Wansing, sumuko ka na, hindi mo matatalo si Yuyan. Ipinapahayag ko. Ang kampiyon ng preliminary round ay si Jiang Yuyen. Ngayon, tawagin natin ang mga hurado para mag-abot ng award. Ipinapahayag ko, ang kampiyon ng prelims ay si Jiang Yuyen. Ngayon, inaanyayahan natin ang mga hurado na bumaba para mag-abot ng award. Alam ko naman na kaya mo yan. Sabi ko na sa'yo, hindi mo na kailangang pumunta. Gusto ko lang makita kang. Nagningning sa entablado. Panalo ka, anong gusto mong regalo? Gusto ko ng isang pagbati mula kay Jiang Wanxing. Hindi ka panipaniwala. Isang tao na kahit shorts hindi matumbok ng tama. Karapat dapat bang mag-champion? Alam kong nalulungkot ka dahil natalo ka sa akin. Pero hindi mo naman siguro kailangang siraan ako ng ganito. Sir, ano ko ng ganito? Nanalo na si Yuyan ayon sa desisyon ng mga hurado. Anong tinututulan mo pa? Mas magaling ka pa ba sa mga hurado? Itong piyesang ito, hindi talaga kay Jiang Yueyan yan. Kinopya lang niya. Ito ang kasikatan ni Miss Jiang. Paano nangyari yon? Ang tugtog kong ginawa. Madali bang gamitin? Ano inuusap mo dyan? Akin talaga itong piyesang to. Eh kung likod ang tugtog mo, kaya mo ba? Tumugtog ng baliktad. Oo, ayon sa kwento, noong una, natapos ni Miss Jiang ang piyesang ito sa 10 minuto, tapos tumugtog siya ng baliktad. Napabilib lahat ng mga kilalang maestro. Kung ikaw talaga ang gumawa nito, dapat kaya mo ring tumugtog ng baliktad. Bakit pa ako tutugtog ulit? Sinasabi ninyo hindi sa akin ito. May ebidensya ba kayo? Tama sinabi niya, dapat ikaw ang maglabas ng ebidensya na hindi sa kanya ang piyesa na yun. E abot ang violin dito. Mas maganda pa kaysa kay Ate Yuyen. Paano nangyari yun? Baka nga naman, totoo nga na piyesa niya ito.
Ito na ang pinakamasarap. Pakinggan kong piyesa. Idinedeklara ko na ang bagong kampyon ay si Jiang Wanxing. Hindi ako kumbinsido, kahit natutugtog mo pa yan. So what, may ebidensya ba kayo, na sa'yo ang pyesa na to? Mayroon akong ebidensya. May ebidensya ako. Huwag kang magpalitaw. Huwag kang magpalitaw. Jiang Yuyen. Kapag sinabi mo pa ulit na sa'yo ang pyesa na yan, Yari ka. Nako, andito si kuya. Hindi akin yan. Pasensya na. Tama lang. hanggang kailan ka ba magpapakaplastikan? Ninakawan ako ni Jiang Yueyan. Nang maraming alahas, papabalikin ko lahat ng pera niyang kinuha. Anong balak mo? Kuya, abangan mo na lang ang susunod na mangyayari. Tara na. Sige. Yuyan, bakit mo ako niloko? Ako, Ayoko lang talaga matalo. bakit si Jiang Wanxing marunong tumugtog? At parang ang lapit pa niya sa kuya mo, may tinatago ka, ba sa akin? Ako. Nako, Miss Jiang, nasugatan ang kotse mo. Ano? Sino? Sino ang gumawa nito sa kotse ko? Lumabas ka dyan. Kaninang nakita ko si Jiang Wanxing. Palakad-lakad dito na parang may ginagawang masama. Siguradong siya ang may gawa. Nagasgasan ang kotse. Aabot ng milyon ang gasto sa paayos niyan, sigurado. Ikaw ba ang may gawa nito? Pwedeng magkamali sa pagkain, pero hindi pwedeng magbibitiw ng salita ng basta-basta. Sinasabi mong ako ang may gawa? May ebidensya ka ba? Ang tagal ko nang nakasakay dito. Baka naman panahon na para magbayad ng pamasahe. Ang baby ko, pasensya ka na, ha? Bukod sa iyo, sino pa ba ang pwedeng may gawa nito? Wanxing, ikaw ba talaga? Eh di tumawag ka na lang sa pulis. Hayaan mo na ang mga pulis na maghanap sa may-ari ng kotse. Anong klaseng trabaho iyan? Ni hindi man lang naalagaan ang kotse. Kasalanan ko na nga, ngayong ganito na, malaki-laki ang babayaran natin. Zhang Shushu. Bakit mo ba dinala ng walang paulam ang kotse ng kapatid ko, tapos nasira mo pa? Sa tingin mo, paano kita paparusahan? Kuya, bigyan mo po ako ng konting panahon. Babayaran ko po lahat. Jiang Yuyen, ikaw din may kasalanan. Kaya parusa nyo, kayo mismo ang maglilinis dito ng bahay. Bago mag-alas 8 ng gabi, dapat walang bahid ng dumi dito. Opo, opo. Opo. Mga sipsep ni Jiang Yueyan, lahat sila tumutulong maglinis. Bakit hindi ka sumama? Ikaw na naman ba ang nagsumbong kay Kuya Yuyan tungkol sa kanya? Sa totoo lang, alam mo na ang sagot. Hindi mo lang maamin. Si Yuyan napakabait, mahinahon at galante, ikaw naman, lagi kang kontrabida, wala kang prinsipyo. Ikaw talaga bulag. Hindi. Ako ang bulag noon. Bakit ko ba nagustuhan ang isang katulad mo? Hindi ko na kayang makita kang tuluyang masira ang buhay mo. Umalis ka sa daraanan ko kung hindi tatawag na ako ng tao. Hindi ba't bisita tayo rito? Bakit tayo dito nagtatrabaho? Naparusahan si Miss Jiang ng kuya niya. Tinutulungan lang naman natin siya. Okay lang yan. Ang pamilya Jiang talaga. Hindi ko maintindihan. Klase Prez, baka pwede na tayong umalis. Hindi pwede. Dapat tapusin natin to bago mag-alas 8. Ayos, punasan mo pa uli ng ilang beses ha. Walang palalampasin, kahit isang sulok.
Bakit kami ang nagtatrabaho? Ikaw naman kumakain lang. Gusto ko ngang kumain eh. Bakit? Problema mo? Ikaw talaga. Kalma lang, huwag mong kalimutan kung nasaan tayo. Tingnan mo siya oh, parang siya pa ang tunay na may-ari ng bahay na to. Grabe, gutom na ako, Ate Yuyen. Alauna pa lang, ang tagal pa bago mag alas 8. Pwede bang kumain na muna kami kahit konti? Anong gusto nyo? Kung ano ang meron, yun na, hindi naman kami mapili. Ang pagkain dito sa pamilya Jiang, hindi basta-basta. Narinig ko, ang Jiangchuan beef ngayon sobrang mahal. 100 gramo, libo-libo na. Ewan ko lang kung meron dito. Wala. Sinong nagsabi na wala? Pwede ba? Tumahimik ka nga. Kapag nahanap ko yan, walang lalapit ni isa man sa inyo. Sobrang fresh ng Jiangchuan beef dito. Paano mo naman nalaman? Nasa ref ang beef. Wala sa ref ang beef. Saan mo pa nga ba ilalagay? Tama rin naman. Sakto lang, natsambahan mo. Sino may sabi sa'yo na pwede kang basta kumuha? Ibalik mo yan. Sinadya mong sabihin na wala para hindi kainin ng lahat. No. Tigilan mo yang mga haka-haka mo. Hindi talaga para sa iyo, kaya hindi kita bibigyan. Lalo akong kakain. Jiang Wanxing, sobra ka na. Yata, tandaan mo, bahay ito ni Miss Jiang, hindi bahay mo. Bahay ko rin to. HMP, walang hiya. Lumayas ka nga dito. Nagpadala na ba ni Zhang Kuan ng pera? 3 milyon, nasa card na. 3 milyon parang barya lang sa kanila. Ewan kung gaano karaming. Alahas ang ninakaw ng mag-ama at ilang pera na ang napalit nila. May mga ebidensya na tayo. Ayos. Kahit pala sa pag-arte nakakapagod din. Jiang Wanxing. Sino nagsabi na pwede kang humiga sa kama ng iba? Bumangon ka nga dyan. Sino pumayag na pumasok ka rito? Lumabas ka nga. Dapat ako ang nagsasabi niyan. Grabe ka, makapal mukha mong humiga sa kama ng may-ari. Sige, tawagan mo yung mga tao mo. Palayasin mo ako rito. Tingnan nga natin kung sino makakapagpaalis. Sobrang kapal ng mukha mo. Sapat na ba iyan? Kung tapos ka na, umalis ka na. Wayan. Pakiusap, umalis ka na muna ngayon, pwede ba? Ayaw mo talaga akong tumulong sa'yo. HMM. CJ, aalis na ako. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Pasensya na. Sa ngayon hindi pa kayo makakaalis. Ikaw ba ang nobyo ni Jiang Wanxing? Tumigil ka. Hindi mo pwedeng bastyusin si Miss. Sino ka ba? Ako ang espesyal na assistant ni Dasha. Hindi mo siya kilala. Hindi ako masyadong natatandaan ang mga tauhan. Pasensya na. Hindi talaga kita naaalala. Ganyan ka ba? Makipag-usap sa amo mo? Oo, ganyan talaga ako. Wayan, tara na. Alis na tayo. Grabe, hindi ka man lang tinrato ng maayos. Yuyan, ano bang klaseng buhay ang nararanasan mo sa bahay nyo? Huwag mo na akong tanungin. Wayan, pwede bang mangako ka sa akin isang bagay? Ano yon? Ano mang mangyari, pakatatandaan mo ta, mahal kita. Ano ba talaga nangyayari? Pangako muna, bago ko sabihin. CJ, nangangako ako sa'yo. Bunso. Ang tagal ko nang hindi naririnig ang pagtugtog mo ng biolin. Tutugtog ka ba ngayon? Gusto ba ng mga kuya marinig? Gusto namin marinig. Gusto kong marinig yung sisiyang madam. Hindi ko papayagan. Ang elegante mong pagtugtog ng biolin. Yung sisiyang madam ba? Tumahimik kayong lahat. Anong gusto tugtugin ni Bunso? Yun ang tugtugin niya. Gusto ko. Mga kuya, nandito na pala kayong lahat. At nakaupo pa kayo sa tabi ni Jiang Wanxing.
Bakit si Jiang Wanxing parang close sa mga kuya mo? Ako. Bakit hindi pa kayo lumapit? Magandang araw po, mga kuya. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang tawagin kaming kuya? Totoong nagmamahalan kami ni Yuan, kaya sana mga kuya, payagan niyo kami. Narinig kong naging kayo ni Wanxing, ng 4 na taon noon. Matagal nang tapos yon, ngayon ang mahal ko lang. Ay si Yuan. Ayos yan. Tandaan mo ang sinabi mo. Grabe. Ngayon ko lang naranasan makita ng sabay, yung 3 anak ng pamilya Jiang. Magandang araw mga ginoong anak, kaibigan ako ni Miss Jiang. Wanxing, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang klaseng kaibigan? Ako, kaibigan ako ni Miss Yuan. Tapos na, patay na lahat. Jiang Yuan. Ikaw na mismo magsalita. Tayo na lang magsalita. Pasensya na, hindi ko dapat ginaya si Da Xiaoji. Ano? Nagkunwari? Hindi ikaw si Dak Xiaoji. Sino ba talaga ang tunay na anak ng pamilyang Jiang? Paano posible yun? Si Jiang Wanxing, hindi ba tindera lang siya sa tabi? Ang pagkatao ng kapatid ko, hindi mo karapatang questionin yun. Tama, tama. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako niloko? Ampun siya ng pamilya namin. So ikaw pala talaga ang ampun. Bulag ka yata, ang tunay na hiyas na pagkamalan mong peking bato, napaiyak mo tuloy ang kapatid ko. Go Wayan, tawagan mo nga, yung kumpanya mo, bankrupt na. At kayong lahat, Jiang Da Xiaoji, sorry, kasalanan ko, bulag ako sa halaga. Jiang Xiaojia, lahat yan si Jiang Yuan. Siya ang nagsimula kung bakit kami nagbuli sa'yo. Napilitan lang din kami. Kailan ko ba? Sinabihan kayong gawin yon. Kayo naman talaga, yung sobrang sipag sumipsip. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Ipaliwanag daw. Ipinaliwanag ko naman. Pinaniwalaan mo ba ako? Hindi. Mula umpisa hanggang huli iniisip mo na isa lang akong babaeng sakim sa kayamanan. Wanxing. Nagkamali ako. Patawad, Wanxing. Ayoko. Sabi ko na sa'yo, kahit magluhod ka pa sa harap ko, magmakaawa, hindi pa rin kita mapapatawad. Ako. Niloko lang din ako baby. Lakasan mo ang loob mo, way niloko mo ako. Tama na. Huwag mo na ako paandarin ang drama dito. Labas na kayong lahat. Sinadya mo talaga to. Hindi mo agad sinabi sa akin. Hinihintay mong mapahiya ako, di ba? Hindi ko rin akalain. May magpapanggap ng ibang pagkatao, at ayaw pang umamin sa kasalanan. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Hoy, go boss, bumalik ka na dali, bagsak na yung presyo ng shares ng company. Malapit nang magsara. Wayan, iiwan mo ba talaga akong mag-isa? Layuan mo ako. Layuan mo ako. Jiang Yuan. Huwag ka na ulit magpakita sa harap ko. Kung hindi, huwag mong sisihin ako. Wanxing, huwag kang umalis. Wayan, gising ka. Gaano ba karami ang nainom mo, Wayan? Wayan, gising naman. Wayan, Sobra ka bang uminom? Wanxing. Wanxing. Huwag kang umalis. Wanxing. Nagkamali ako. Alam ko na talaga. Pwede mo ba akong bigyan pa ng isang pagkakataon? Jiang Wanxing. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin, yung minahal mo? Bukod sa angkan, ano bang kulang ko kumpara sa kanya? Wayan. Mahal mo ba talaga, si Jiang Yuan? Hindi. Hindi ko pa talaga minahal. Si Jiang Yuan. Wanxing. Maniwala ka sa akin. Paano mo nagagawa sa akin, ganitong kabagsik? Paano mo nakakaya?
Huwag mo akong sisihin, sinubukan mo ako. Jiang Yueyan. Bakit ka nandito? Kasal na tayo. E di dito dapat ako, saan pa? Umalis ka. Lumayas. Wayan. Ako. Ikaw. Sinadya mo ba to? Jiang Yueyan, akala mo ba talaga, hindi ako gaganti sa'yo? Hindi. Mahal talaga kita. Tama na. Huwag mong sabihin, kay Wansing ang tungkol dito. Kung hindi, pagsisisihan mo kung bakit ka nabuhay sa mundo. Lumayas ka. Gets ko na. Hindi ko ipagsasabi sa iba. Hindi ko sasabihin kay Jiang Wanxing, sa panaginip mo pa, pinahiya niya ako. Hindi ko rin siya palalampasin. Wanxing, may plano ka na ba pagkatapos nito? Gusto kong mag-abroad. Dahil ba kay Guowayan? Hindi. Ang dahilan kasi, gusto ko pang mag-aral ng mas malalim, mag-aral ng mabuti. Sige. Suportado ka ni Kuya. Salamat kuya. Wansing, pwede ba tayong umupo, mag-usap ng kaunti? Wala akong interes, lumayas ka. Alam kong kasalanan ko lahat. Pero pwede bang, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para bumawi? Ano? Ngayon alam mo na, ang totoong pagkatao ko. Ayaw mo na akong umalis. Guhuwayan. Nakakasulasok ka na. Wansing, alam mo naman, hindi ako ganung tao. Hindi ko alam. Akala ko dati, kilala na kita. Pero sa huli, masadong inosente pala ako. Nagbabago talaga ang tao. Wansing, mahal mo pa rin ako, di ba? Nasa puso mo pa rin ako. Ang mahal ko ay, ang dating guhuwayan. Wala na siya. Wansing, pwede mo akong saktan o sigawan, hindi ako lalaban. Hindi na kailangan. Lumayo ka sa akin. Guowayan. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa kay Wanxing sa estado mo? Magpupursige ako, hanggang maging karapat-dapat ako sa kanya. Malapit nang may kasal si Wanxing. Ang mapapangasawa niya ay isang prinsipe mula sa ibang bansa. Matagal na silang magkaibigan mula pagkabata. Kahit anong hirap ang gawin mo habang buhay, hindi mo pa rin siya mahihigitan. Totoo ba yung sinabi niya? Wansing, talaga bang magpapakasal ka sa prinsipe? Tama ang sinabi niya. May kasunduan ako sa kasal. Malapit na akong ikasal. At aalis na rin ako dito. Hindi na ako babalik. Huwag kang umalis. Hindi ako naniniwalang mahal mo talaga siya. Pagmamahal. Dati naniniwala ako sa pag-ibig. Pero ano nga ba ang nangyari? May maganda bang kinahinatnan? Ngayon na pagtanto ko. Na ang interes lang, ang pinakamatatag. Guowayan. Kapag inistorbo mo pa si Wanxing, huwag mo akong sisisihin kung magiging masungit ako. Hindi ko susukuan si Wansing. Ambisyoso ka masyado. Jiang Wanxing. Pwede mo akong kamuhian, gawin mong miserable ang buhay ko. Pero maawa ka naman sa tatay ko, matanda na siya, hindi na pwedeng makulong. Tatay mo ang lumabag sa kasunduan sa kontrata, kaya malaki ang naging pagkalugi ng Giant Group. Bakit ko siya patatawarin? Isa pa, pakilinaw mo nga. Negosyante ako, hindi ako pilantropo. Kaya kung lumayo kay Guowayan, never na, magpakita sa harap niya. Sa tingin mo concern ako dyan? Kung sino man ang kasama niya, wala akong pakialam. Umalis ka dyan, huwag kang humarang sa daan. Kitang-kita ko, mahal mo pa rin siya. Imaginasyon mo lang yan. Hindi mo na kailangang magkunwari sa akin. Yung tingin mo kay Guowayan, parehas ng dati kong pagtingin sa kanya. Jiang Yueyan, tanggapin mo ang sitwasyon ng maayos kahit wala ako. Hindi ka pa rin tatanggapin ni Guhuwayan. Alam ko naman. Gustong-gusto na niya akong umalis. Okay lang naman. Buntis ako sa anak niya. Buntis ka sa anak niya? Oo. Matagal na kaming kasal. Dati pinipilit pa niya na bumalik ako sa kanya. Hindi ko inakala. Matutulog pa siya kay Jiang Yueyan. Guhuwayan, ang galing mo magpanggap ah.
Kung papayag kang palayain mo kami ng tatay ko, huwag mo kaming tanggalin sa trabaho, at bigyan mo kami ng 10 milyong piso, agad kong ipapa-abort yung bata. Sinundan mo ba ako? Hindi ako sumunod sa'yo. Nalaman ko lang na nandito ka, kaya pumunta ako rito, baka sakaling magtagpo tayo. Kasal ka na. At magiging tatay ka na rin. Tigilan mo na ang mga childish na ganyan. Tatay. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Jiang Yueyan, sinabi na niya sa akin, nabuntis siya, ang anak ay anak mo. Buntis siya. Hindi. Impossible. Di ba ikaw ang may gawa niyan? Di ba alam mo dapat? Sorry. Ipapa-abort ko na agad ang bata. Huwag nang madamay ang inosente. At huwag mo na akong hanapin pa. Nahuli si Shongge. Isinumbong niya ba ako? Tatay, ikaw na lang ang umako sa kasalanan mo. Jiang Yueyan, nagdadala ka ng gulo. Wayan. Sinabi mo kay Wansing na buntis ako sa anak mo. Oo, buntis talaga ako sa anak mo. Magpa-check up sa ospital. Nasaktan mo ako, Gu Wayan. Ang sakit ng tiyan ko. Ipa-abort mo na ang bata. Akala mo ba, pababayaan kong madala mo siya ng buhay? Anak mo yan, sariling dugo at laman mo. Kung kagaya mo lang, hindi ka dapat magkaanak ko. Sumama ka sa akin. Gu Wayan. Tagapagmana ng Jiang Group, Jiang Wansing, lumantad na sa publiko, formal ng pinamunuan ang Jiang Group, at naging bagong, pinakamayamang tao sa Asya. Jiang Yueyan, Jiang Wanxing. Bumalik ka na sa bansa. Huwag mo akong tingnan. Huwag mo akong tingnan. Wansing. Ikaw, okay ka pa ba? ikaw ang dahilan kung bakit naging ganyan siya. Hihintayin pa rin kita palagi.